Tingnan nyo mga kabayan kung ano na ang nangyayari ngayon sa Pilipinas. Tingnan nyo ang video ito. Napakalaking corruption scandal talaga ang nangyayari ngayon sa Pilipinas. Actually, hindi na ito bago sa atin yung mga ganitong senaryo. Pero na-trigger na talaga yung mga kababayan natin. Mga issue tungkol sa blood control project na yan. Na-trigger na talaga yung mga Pilipino, guys. Kasi ito lang talaga yung paraan na talagang pwede nilang ilabas yung mga saloobin nila. Kasi marami daw na hindi natapos, na substandard ang mga gawa, at may mga ghost project pa na napakalaking pera talaga ay nilusaw ng talagang na nakaupo sa gobyerno, guys. So ito ba ang klaseng paggobyerno ang ipapamalas natin sa next generation? Kaya nagkaroon sila ng malawakang protesta. Tingnan nyo, guys, nagkaroon sila ng malawakang protesta. Mga estudyante, mga kabataan, no? Pati yung mga tao sa simbahan, mga civil society, guys, mga ordinaryong mamamayan, no, nagsama-sama lahat sa mga rally na yan. Hindi lang sa Manila, kundi iba't ibang probinsya nagkaroon din ng mga rally, guys, no. Yung iba naman ay nauna na sa mga karatig probinsya o karatig city, sa lalo-lalo na po sa Mindanao. Kaya ginawa nila ito mismo sa September 21, anniversary ng martial law, diba? So ito yung declaration ni Marcos Sr. Kaya mas naging malakas ang dating, kasi reminder po ito para sa mga sambayan ng Pilipino. So alam nyo, guys, ito yung symbolic timing na kung saan ay ginawa mismo ng September 21 na ito, yung pagsama-sama ng mga Pilipino dyan mismo sa Lunita, na kung saan ay ito yung mga anniversary ng martial law declaration ni Marcos Sr. Kaya mas naging malakas ngayong dating niya, kasi ito yung isang reminder ito sa laban sa pagkakaroon ng demokrasya sa Pilipinas. Kaya tinawag pa nila itong kilusan na kung saan ay tinatawag nilang trillion peso march at baha sa Luneta. So action laban sa korupsyon. Ito yung sanhi ng pagkakaroon ng pagtipon-tipon ng mga kabataan, no? Mga kung saan sa karatig lugar ng Pilipinas ay nagtipon-tipon yung mga tao dito sa Luneta. So tingnan nyo, guys. Ito yung simbolo na talagang napaka-weak ng leadership, napaka-weak ng isang namumuno ng isang bansa. Sinisigaw nila yung mga korupsyon, yung mga nepotism, yung mga lack of transparency, yan yung mga sinisigaw ng mga kabataan na yan. So, tingnan nyo, guys, mga kabataan at estudyante talaga ang nangunguna. Sila ang pinakamaingay, no? Yung iba pa nga may walkout protest sila sa mga campus nila, no, sa school, no? May mga online campaigns kaya naman ginagawa nila dito sa SOCMED, no, sa social media. So yun naman ang mga hiling ng mga protester. Ayun yun sa mga nakikita ko, nababasa ko sa online. Ang mga protesters na yan is of course tayo rin, no, bilang isang Pilipino, yung transparency talaga, no, sa paggastos ng pondo ng gobyerno, no, kailangan ay maimbestigahan talaga yung mga ayan, at saka kasuhan yung mga taong gumawa ng mga kabalastugan diyan sa gobyerno, no, at saka bawiin ang mga ilang anong sinasabi nila, yung ill-gotten, no, yung mga ill-gotten wealth, yung luxury asset properties, kailangan mababawi yan, guys. And then i-require ang official na magpakita ng mga salin at alisin ang bank secrecy sa kanila. Palakasin ang institution para hindi na maulit ang ganitong korupsyon. Ganun lang talaga yung mga nahingi ng mga protesters na yan, no. Lalong-lalo tayo as a Filipino, kailangan ganun ang mantra natin, na talagang wala na, alisin yung mga bulok sa gobyerno. Ano lang, guys, kaya nainis talaga ako. Kapag makapagkape nga ulit.